Mga awit 55, 10 hanggang 11. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo ako, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y paghariin. Patuloy po tayong magmuni-muni sa harap ng ating Panginoon. Tayo po'y sama-samang dumalangin. Panginoon Diyos, makapangyarihan sa lahat, tinupad mo ang iyong pangako. Sapagkat narito ka, kasama ka namin. Ngayon naman ay bayaan mong sambahin ka namin at lulatin ang dakilang pangalan. Sapagkat ikaw ay Diyos ng dakilan na makapangyarihan, na nakapangyayari sa buong sanglibutan. Panginoon, ang umagang ito ay para sa iyo. Bayaan mong sambahin ka namin, luwalatiin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon, ngayon magpakailanman. Amen.
Sabay-sabay po nating sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw, nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang mukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Ay, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning, everyone. Batiin po ninyo yung makatabi nyo. Good morning, kapatid. Ayan. Ngumiti ba? Ayan, ngumiti. Praise God. Alam nyo po, when we started yung prayer kay Pastor noong February 11, that was the first night na nag-organize ng nightly prayer for him. Di ko alam kung ano yung pumasok sa isip ko. Basta yun lang po yung parang kinatok yung aking puso. Pero alam niyo po, purihin ng Panginoon kasi hindi lang po si Pastor, ang pamilya niya, sila Ate Nirsa, Erin, and Nika, yung talagang pinagpala doon. Lahat po kami na nag-a-attend, lahat po tayo na nag-a-attend, sobrang blessed because nakakarinig po tayo gabi-gabi ng salita ng Panginoon. And this keeps us to be reminded always that we ought to praise God no matter what happens. Sabi nga dun sa awit na araw-araw, anuman ang panahon, anumang pagkakataon, Ikaw, Panginoon, ay aking pupurihin araw-araw, oras-oras. Amen po ba? Because that is the reason bakit tayo nandito. And that is to glorify our Lord, to praise Him, to worship Him, and to give glory to our God. Sa sandaling ito, I'd like to invite each and every one, isang lumang awit. Let's feel yung message ng song that we need to sing praise to His name no matter what. Kung ano man yung circumstances, situation sa buhay mo right now, kapatid, we ought to praise God. So let's all sing praise to our Lord. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito sapagkat punong-puno yung ating puso sa pag-worship sa Panginoon today. Let us praise God and worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and great.
Let's lift our hands. Praises to your name. Oh Lord, let's sing of all His praises. Isipin mo natin yung mga pagpapalang tinatanggap natin. Ang learnings, ang mga katuruan ng Panginoon sa buhay natin. Hallelujah. To be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Tayo po lahat, taas po natin ang ating kamay. I sing praises to your name. Let's lift our hands unto the Lord. Let's praise Him, worship Him. Hallelujah. We praise you, Father. We worship you today. Hallelujah, Lord Jesus. Your name is great and greatly to be praised. Let us praise God. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. We praise you, Father, this day. We glorify your name. Lord, hindi ko alam ano yung dala ng bawat isa. We may bring something heavy dun sa puso namin. But then, ang sabi mo nga, we ought to praise you, worship you, and praise you every day. Purihin ka, Panginoon, sa buhay ng lahat ng mga anak mo ngayong araw, Panginoon. Purihin ka sa araw-araw ng buhay namin. We thank you, we praise you, we worship you, Father. And we continue to praise you no matter what happens, Panginoon. Ikaw pa rin, Panginoon, sa lahat ng oras. Tayo pong lahat, let's raise our hands. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Yes, Lord Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah. For your name is great and greatly to be praised. For your name. For your name is great and greatly to be praised. Come on, everyone. For your name is great and greatly to be praised. Purihin, Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Praise God. Sabi nga po, in every circumstance, in every situation, we have to praise our Lord. Ano man yung dumarating, ito man ay kasiyahan, ito man ay something, failure na dumating sa buhay natin, still, we ought to praise God. We ought to give thanks and praise. Amen po ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, let us praise God. For God is good all the time. Tunay ba na ang God is good all the time? Amen. Alam niyo po, nung si Pastor po ay nagkasakit, isa po ako at the back of my mind, I'm asking,
Bakit? Bakit nangyayari yung ganun? I'm sorry, Lord, pero di ko maintindihan. Sabi nga dun sa mga lessons na natutunan namin gabi-gabi, minsan hindi ipaalam sa'yo yung dahilan at that very moment, at that instance. But God will reveal His plan later. You just have to wait. You have to be still because our Lord is so good and our Lord is a God who is in control of everything. Amen? Again, we are encouraged and reminded na tayo pong lahat dito sa mundo, wala po tayong anything. Wala po tayong dapat ipagmalaki. We are not perfect. Tama po ba? But we just have to do kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen? So, purihin ang Panginoon because His goodness has always been running after us. The goodness of God is always with us. Purihin po ang Panginoon. Amen. Amen, Lord Jesus. We praise you, Father. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Everybody, let's sing. 'Cause all my life you have been faithful. Hallelujah, praise you, Lord Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah, everyone. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, Lord Jesus. Thank you, Father. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, everybody, let's sing. Your goodness is running after me. Yes, Lord Jesus, we praise you. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. One more time, hallelujah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, Lord Jesus.
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. One more time, everybody, let's sing. All my life you have been faithful. Yes, Lord Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yes, I will sing of the goodness of God. We continue to praise you, to worship you, to give thanks to you, Father. Hindi po namin alam ang dahilan kung bakit nangyayari yung mga bagay. Pero one thing for sure, you are always with us. You are always in control of every single detail of our lives. And we need to abide in you, to trust in you, to believe in your might and power, Panginoon, that you are working. You are working sa buhay ng bawat isa. We thank you, Father. We are not worthy to receive these blessings, yet you are there all the time. Nandyan ka, Panginoon. We thank you. We praise you. At Panginoon, patuloy mo kaming bantayan, patuloy mo kaming tulungan. So we will be worthy and you'll find us faithful always. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat. We praise you, Lord. We thank you. We continue to pray for our worship today. Bless each and every one. Bless niyo po ang aming tagapagbigay ng mensahe, Panginoon. At lahat ng mga aawit. At lahat ng may parts, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Bless the Past Onida Church. Bless the whole Onida. At bless niyo po lahat ng nandito ngayon. Purihin ka, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen. Amen.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Marami pong salamat sapagkat tunay na patuloy na papurihan at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Nandito na naman at sama-sama tayong mga anak niya na muli ay makakarinig ng kanyang mga aral at tuntunin na napakahalaga na ating itong mga aral na ito ay ating matutunan sa ating pang-araw-araw na buhay. At kapag dumarating yung mga ganitong pangyayari o sitwasyon sa ating buhay. Ang magiging palatuunan po ng ating pag-aaral ngayong pong umagang ito, sabi nga po dito sa ating title, The Right Ways to Handle Failures. Dinagdagan ko na po ng temptation o sin. Ano po ba yung dapat nating gawin? Ano po ba yung mga tamang pamamaraan na ating dapat gawin kapag dumarating yung mga pagsubok, kabiguan sa ating mga buhay, kapag dumarating yung mga tukso na nagdudulot sa atin ng pagkakasala. Napakaganda po ng ating pag-aaralan ngayon pong umagang ito na mismong nangyari sa buhay ni Haring David. Tayo po ay tumayo at ating babasahin ang ating pag-aaralan ngayon pong umagang ito. Ito po ay matatagpuan natin sa 2 Samuel chapter 11, verses 1 to 5. Ganito po ang sinasabi. Nang sumapit ang tagsibol, panahon na karaniwang nakikipagdigma ang mga hari. Pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksan nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David o ni Haring David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanong siya isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino yon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Ipinakuha niya si Bathsheba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis. Ayon sa tuntunin sa mga babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito'y si Bathsheba ay nabuntis, at ito ay pinasabi niya kay David. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay makakaupo na. Ito pong pangyayaring ito sa buhay ni Haring David ay nagsisimbing isang babala sa atin. Noong isang linggo sa mensahe ng ating predikator Jojo Filio, tinagurian si Haring David na a man after God's own heart. Napakalapit niya sa Diyos. At nakita natin itong ganitong sitwasyon kapag dumarating ang tukso, kapag dumarating ang kawalan ng ginagawa
ay nandoon ang mismo si Haring David na napakalapit sa puso niya si Yahweh ay nabubulid sa pagkakasala. Bakit po nabulid siya sa pagkakasala? Kasi nga nandoon, imbis na nakikipagyera siya, nagpaiwan siya sa palasyo eh. Nandun yung, sabi nga dito, neglect of duty. Nung makita niyang naglalakad-lakad siya sa bubungan ng palasyo, nung nakita niyang may isang babaeng naliligo, ay hindi niya mapigil ang kanyang sarili at nandoon yung uncontrolled desires sa kanyang sarili. At dito dumating, sapagkat siya ay hari, yung hari sa panahon siguro noon, ewan ko lang ngayon, lahat ng kagustuhan niya ay nasusunod. At nandoon yung misuse of power. Buhat dito sa ating binasa, sa napakaikling pag-aaral nito sa buhay ni Haring David, makikita natin na yung kasalanan ay dapat ganito ang ating gawin. Sin should be handled in the following ways. Unang-una po, sabi nga po dyan, avoid neglect of duty. Be where you should be. Kasi nang sabi nga, doon sa una palang talata na ating binasa, sabi nga dito, nang sumapit ang tagsibol, panahon niya ng karaniwang nakikipagdigma yung mga hari eh. Yung mga hari, wala sa mga palasyo nila yan, wala sa lugar nila yan. Nakikipagdigma sila. At noon, alam ni Haring David yan kasi pinalabas agad ni Haring David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Pero yung pagkakamali ni David na yon, nagpaiwan siya sa Jerusalem o nagpaiwan siya sa palasyo. Kadalasan, ang kasalanan o ang tukso ay nandito at lagi tayong nagkakaroon ng foothold sa bawat isa sa ating pag-aaral kay Haring David. Kapag nandoon at napapabayaan natin ang ating mga responsibilidad, tayo ay nagiging idle o walang ginagawa. Providing temptation, providing the opportunity for temptation. Naalala ko pa ang mensahe ng Elder Cora nung isang midweek. Iiwasan po raw natin yung pagiging idle at gamitin lagi natin ang ating panahon, lalong-lalo na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, ng maayos sa gabay ng ating Panginoon. Huwag tayo magiging idle. Kasi pag tayo walang ginagawa, diyan dumarating ang kotakot-takot na tukso. Nandyan yung opportunity for temptation. So, yun ang unang-una. Avoid neglect of duty. Dapat ay nandoon tayo kung saan tayo naroroon. Ang pangalawa po, guard your eyes and mind. Stop lust. Ito pong lust na to ay yung tinatawag nating pita ng laman sa Tagalog. Ito po yung mga uncontrolled desires na kadalasan ay dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi nga po dito,
Nung makita ni David mula sa bubunga ng palasyo, si Bathsheba na naliligo, ay nagandahan siya dito. At patuloy niya itong tiningnan, imbis na lumayo. Imbis na lumayo, pinagmasdan pa siya ni Haring David. Sin, sabi nga, should be halted at the temptation stage. Takbuhan natin ang ating kasalanan. Takbuhan natin itong mga tuksong dumarating sa ating buhay, but by refusing to entertain lustful desires. Tulad ng isang napakasikat na kanta nung araw, tukso, layuan mo ko, hindi pala yung ganun na sitwasyon. Hindi pala ang tukso ang lalayo sa atin. Tayo mismo ang dapat lumayo sa tukso. Napakagandang halimbawa rito kung matatandaan natin at lagi nating pinag-aralan si Joseph the Dreamer, isang paboritong anak ni Jacob na ipinagbili ng mga kapatid sa mga nagdadaang Egyptians o mga taga-Ehipto. At itong si Jose, kaya tinawag to the Dreamer, kasi nakakapag-interpret siya sa pamamagitan ng ating Panginoon. Binigyan siya ng kakayahan para makapag-interpret siya ng mga panaginip. Ito pong si Jose ay ipinagbili ng mga kapatid niya sa mga taga-Ehipto. At siya ay kinuha ni Potiphar. Si Potiphar nung araw, nung panahon na yon, ay isa sa pinakamatataas na namumuno sa Egypt. At under siya sa paraon. At makikita natin, nagkagusto itong asawa ni Potiphar kay Jose, kasi makisig si Jose. At magandang lalaki at talagang lahat ng ginagawa niya, pinagpapala siya ng Panginoon. Noong tuksuhin siya at nandoon sila sa isang silid, ano po ginawa ni Jose? Wala nang isip-isip yan. Ang unang ginawa niya, tumakbo siya, nilayuan niya. Nilayuan niya yung pang-aakit sa kanya ng asawa ni Potiphar. Napakaganda pong halimbawa ang ipinakita sa atin dito sa halimbawang ipinakita ni Jose. Yun po yung guard your eyes and mind against temptations or stop lust o pita ng laman. Ano po yung pangatlo? Mabilis lang po tayo dito. Respect boundaries and relationships. Talagang talagang sa halos itong pangyayaring ito, dumating, tingnan po natin sa verse 3 na pinagtanong pa ni Haring David ipinagtanong niya kung sino yon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba na anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Yung incident na yon, na dapat noong nalaman ni Haring David na ito palang si Bathsheba at may asawa na, dapat yung nilayuan ng agad niya. Tumigil na siya sapagkat ito ay may pamilya o may asawa na. May pamilya na to, may asawa na. Dapat ay siya ay tumigil na. Ano po ang nangyari kay Haring David? Instead, ginamit niya yung kapangyarihan. Siya hari doon. At pinakuha niya si Bathsheba at kanya itong pinadala sa kanya sa palasyo. Imbis na siya ang may kapangyarihan o authority, gawa siya ang hari noon para protektahan ang mga kanyang nasasakupan. Ano po ginawa niya? Inabuso pa niya ang isa niyang nasasakupan. Ito po ay si Bathsheba. Yan po yung respect boundaries and relationships. Ang pang-apat po, immediate repentance. Nandoon at dapat, nung malaman ni David na nakamali siya,
Nagsisi agad siya. Humingi siya ng tawad sa Panginoon at nagsisi sa kanyang pagkakasala. Pero ang iba ginawa ni David Sabi, instead, he attempted to cover up his sin. Inilihim niya to. Nagkaroon siya ng cover up which led to furthermore serious transgressions. Nagkaroon pa ng murder at deeper deception. At basahin natin po itong verses 14 and 15. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab. At magtataka kayo. At ipinadala pa kay Urias. Si Urias, yung asawa ni Bathsheba. Kasi ang ginawa po dito, para i-cover up ni Haring David yung kasalanan, buhat sa labanan, sinabi niya namumuno doon, si Joab, pauwiin mo si Urias. Pauwiin mo si Urias. At inyutos niya kay Urias, umuwi ka muna sa iyong asawa. Umuwi ka muna sa iyong asawa at doon ka magpalipas ng gabi. Napaka-faithful na magaling palang sundalo tong si Urias. Kapag pala, nung panahon na yon, kapag lumalaban at nasa gera, ang kapwa mo sundalo o yung mga Israelita, hindi ka po pwedeng umuwi o hindi ka po pwedeng umuwi sa bahay mo at nandoon ka imimit mo o magpapakaligaya ka sa iyong may bahay. Ano po ginawa ni Urias? Hindi po siya umuwi sa kanila. Doon po siya natulog doon sa gate ng palasyo kasama ang mga gwardya. At ang inaasahan kasi ni Haring David noon, uuwi siya. At baka may mangyari sa kanila ni Bathsheba, mapapanagutan na niya yung anak niya. Hindi po ganon. Hindi po ganon ang nangyari. Si Urias ay doon natulog sa tabi ng mga gwardya sa gate ng palasyo. Kaya sabi nga dito, kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman. Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos, iwan mo siya roon at bayaan mo siyang mapatay. Yan po ang utos ni Haring David. Ano po ang panlima? Handle sin with honesty, not secrecy. Hindi po natin pwede, miski si Haring David, hindi niya pwedeng hindi malalaman ng Diyos ang lahat ng nangyayari. Sapagkat binabasa ng Diyos ng Panginoon ang puso ng bawat isa. Alam niya ang nilalaman ng puso at pag-iisip natin. Actually nga, hindi pa natin ginagawa. Alam na ng Panginoon yung iniisip natin. Alam na ng Panginoon, may desire tayo dito. Alam na ng Panginoon ang gagawin natin. At lalong-lalo na, pag itong kasalanan, maaring maitago ni David sa kapwa-tao. Pero hindi niya maitatago ito sa Diyos. Alam na alam ng Panginoon ang nangyaring yan. Sabi nga dyan, the passage warns that trying to hide sin only compounds it. Lalong lumalala ang kasalanan kapag ito ay itinatago. True handling of sin involves, nandun dapat, immediate confession. Magsisit agad tayo sa ating mga pagkakamali at kasalanan. Ipagtapat agad natin sa Panginoon na nagkamali tayo, nagkasala tayo. Rather than trying to mask
its consequences. At ang pang-anim, lahat po tayo ay vulnerable sa tukso. But we have the responsibility na layuan natin ito. Sa unang-una pa lang na pagkakataon, layuan na natin to kasi mabigat ang consequences nito kapag dumating ito sa pagkakasala. At hindi ito malilingid sa ating Panginoon. At sa susunod po, tingnan natin, ipinadala ng Panginoon, ipinadala ni Yahweh si Propeta Nathan kay David. Ito po yung second page na 2 Samuel 12, 7b to 14. Napakabigat ng sinasabi dito ng Panginoon, ng Diyos kay Haring David. Tingnan po natin, basahin natin. Ito ang ipinasasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul, ibinigay ko rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Juda, at mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh? At gumawa ka ng masama sa kanyang paningin. Ipinapatay mo ang Heteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito, ang Panginoon po ang nagsasabi sa pamamagitan ni Propeta Nathan kay David. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan. Sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa katanghali ang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita ito ng buong Israel. Napakabigat po ng paratang na ito ng Panginoon. At dito, inamin ni David ang kanyang kasalanan. Inamin ni David ang kanyang kasalanan at siya ay nagsisi. Sabi nga sa verse 13, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pagkatapos nito'y umuwi na si Nathan. Ano po ang ating matutunan dito? Makikita po natin dito yung puso ni Haring David. The heart of a leader. Hindi tulad ni Haring Saul na unang hari ng Israel na David immediately confesses, showing a broken and contrite heart that God accepts. Nandoon ang kanyang pagsisisi sa kanyang mga nagawang pagkakasala. At kitang-kita to ng Diyos nung makita yung kanyang puso, tagday-taglay, ang isang broken at contrite heart.
ito po naman ay tinanggap agad ng ating Panginoon. Nandito po yung grace and consequences. Consequence. Pinatawad. Pinatawad ni Yahweh si David. Pinatawad ni Yahweh si David, pero dapat niyang harapin ang mga consequence nito na kanyang ginawa. Ano po ito? Laging may mamamatay sa patalim sa kanyang sambahayan. At mamamatay ang una niyang anak kay Bathsheba. Na dito ipinapahayag ng Panginoon na nandoon ang kanyang biyaya, nandoon ang kanyang pagpapatawad. Kapag nakita niya na maayos yung ating paghingi ng tawad, makikita naman niya at mababasa sa ating mga puso, pag-iisip. Pero hindi po ito mai-eliminate yung ating accountability o yung pananagutan niya sa paggawa na ng kasalanan. At nakikita natin yung mangyayari, laging may mamamatay na sa patalim sa kanyang sambahayan at mamamatay yung kanyang unang anak kay Bathsheba. Nandito po rin yung moral and ethical accountability. Ito po ay itinuturo sa atin na walang sino man dito sa mundong ito, walang sino man dito sa daigdig na to, regardless of power or status in life, is above God's law. Lahat yan mananagot sa Diyos. Lahat ng mga nagawang pagkakasala, pananagutan, lahat sa Panginoon. At makikita natin, mga kapatid, na itong ating pinag-aralan ngayon pong umagang ito ay serves as a powerful reminder of God's grace. Nandoon lagi yung biyaya ng ating Panginoon. At nandoon yung serious nature of human sin. Talagang galit na galit, ayaw ng Panginoon sa kasalanan. At ang true repentance is always followed by both forgiveness and consequences. Makikita po natin yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkakasalang nagagawa. Pero yung mga consequences, yung mga nangyaring yon, dulot ng ating pagkakasala, ay pananagutan pa rin natin. Dala-dala pa rin natin yon. Habang nabubuhay tayo, dala-dala natin yan. At sa pandang huli, muli natin balikan, ano po ba yung mga tamang pamamaraan upang i-handle natin at agawin natin kapag dumarating ang mga tukso na nagdudulot ng matinding kasalanan tulad ng ating pinag-aralan dito sa buhay ni Haring David. Sabi nga po dito, avoid neglect of duties and responsibilities. Guard your eyes and mind. Stop lust o yung pita ng laman. Yung mga uncontrolled desires. At respect po natin yung ating mga boundaries and relationships kung saan po tayo inilagay ng ating Panginoon. Nandoon po tayo at higit sa lahat yung immediate repentance. Kapag nakagawa tayo ng pagkakamali o pagkakasala sa Kanya, nandoon ang isang matapat na ating puso't pagsisisi sa ating Panginoon. Humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. Handle sin with honesty. Maging honest po tayo. Hindi natin hindi natin maisisikreto sa ating Panginoon. At flee from temptation. Layuan natin lahat ang dumarating na tukso sa buhay ng bawat isa. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon,
sa itinuro mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kung paano ang mga tamang pamamaraan kapag dumarating ang mga tukso sa buhay ng bawat isa, nagre-resulta ng matinding kasalanan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa buhay, Panginoon, ni Haring David na ginawa mong halimbawa na makukuha namin, Panginoon, at mapag-aralan ngayon pong umagang ito, na aming magiging gabay at aming susundin sa aming pamumuhay sa tulong ng banal na Espiritu. At pagkatapos nitong pagkakasalang ito, nakita namin, Panginoon, at sunod ay mapapag-aralan namin ang restoration na ginawa mo, Panginoon, kay Haring David at sa kanyang pangalawang anak na si Haring Solomon, ay nandun pa rin ang pamumuno nila sa Israel. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, tunay na nagpapasalamat po kami ng marami, na tunay na patuloy mo po kaming gabayan at samahan, at ang banal na presensya nyo ang laging mapa sa bawat isa, Panginoon. At pangunahan niyo po kami sa aming pamumuhay upang matakasan lagi namin ang anumang pagkakamali o anumang tukso na aming nagagawa na nagre-resulta, Panginoon, sa kasalanan, at patuloy na nandoon lagi ang aming sincere heart na humingi ng kapatawaran sa mga nagagawa naming kasalanan sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa pakikinig at pagtugon niyo po sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord's my shepherd, and I'll not want. He makes me lie in pastures green. He leads me by the still waters. His goodness restores my soul. And I will trust in you, O Lord. And I will trust in you, O Lord. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. He guides my ways in righteousness, and He anoints my head with oil, and my cup it overflows with joy. I feast on His pure delight. And I will trust in you, O Lord. And I will trust in you, O Lord. For your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. And though I walk the darkest
marami pong salamat sa bawat isa na patuloy na binibigyan mo po kami ng mga pagpapala mo, Panginoon, na siya naming naikakaloob, Panginoon, dito sa iyong banal na templo. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo, Panginoon. At lahat ng aming tinatangkilik ay ikaw ang nagbibigay at dapat ibalik din namin, Panginoon, sa iyo sa pamamagitan ng aming pagkakaloob sa aming templo. Marami pong salamat, Panginoon. At patuloy ko pong ilalapit at nadalangin din. Gamitin niyo po, Panginoon, ang inyong abang lingkod, kaming mga anak mo, Panginoon, sa pagpapatong, Panginoon, ng iyong banal na kamay, mapagpalang kamay, Panginoon, para sa aming mga kapatid na sumapit sa kanilang mga kaarawan, sa anibersaryo ng kanilang mga kasal, at pagpapasalamat, Panginoon, sa mga pagpapala at biyayang kanilang tinatanggap sa kanilang buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sandali pong ito'y naniyahan po sa harapan ang mga nais magpasalamat, magpabasbas sa pagsapit ng kanilang kaarawan. At susunod po sa kanila ang lahat ng mga nais magpabasbas sa mga pagpapalang tinanggap.
church prayer for Pastor R, kasabay na rin po ng healing prayer. Inaanyayahan po muna para pumila sa gitna yung lahat ng mga nais magpapahid ng oil at magpa-pray because of yung kalagayan nilang physical or kung ano man pong kahilingan. At tayo po ay pangungunahan sa panalangin, kasabay na rin po ng panalangin para kay Pastor R ni Elder Lady Filio. Tayo po ay manalangin. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit. Lumalapit kami sa inyo ng may pagpapakumbaba at pagtitiwala. Sa oras pong ito, itinataas po namin ang bawat kapatid na lumapit upang mapahiran ng langis. Nakikita niyo ang kalagayan ng bawat isa. Ang karamdaman sa katawan, mapagod sa isipan, bigat ng damdamin. Sa pangalan ni Jesus, aming idinadalangin ng kagalingan. Ipuin mo po kami, Ama. Alisin ang anumang sakit, ibalik ang lakas, at puspusin mo kami ng kapayapaan. Hayaan mong maranasan namin ang inyong presensya at ang kapangyarihan ng inyong pagpapagaling. Panginoon, aming inding itinataas sa inyo ang inyong lingkod, ang aming pastor, Pastor Erlantan. Inyong nalalaman ang kanyang kalagayan, ang kanyang mga pangangailangan. Sa ngalan ni Jesus, aming hinihiling ang ganap na kagalingan ng kanyang katawan. Palakasin niyo, Ama, ang kanyang katawan, ibalik ang kanyang sigla, at patuloy niyo siyang ingatan at patatagin. Puspusin niyo siya ng inyong kapayapaan at alisin ang anumang takot o pangamba. Palibutan niyo po siya ng inyong presensya at ipadama ang inyong pag-ibig at kapangyarihan sa bawat sandali. Panginoon, kami pong lahat na narito ay nananalig na kayo ang dakilang manggagamot. Wala pong imposible sa inyo. Sa pamamagitan ng inyong sugat, may kagalingan ayon sa inyong banal na kalooban. Kaya't kami, Ama, ay lubos na nagtitiwala at umaasa sa iyong kalooban sa perpektong panahon. Ang lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. We
Tumayo po ang lahat. At ngayon, mula doon sa kalulatinan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, sa trono ng kanyang awa, might and power, tanggapin natin ang di nagliligat na pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo at pakikipisan ng Diwang Banal, ngayon at magpakailanman. Amen. Sabay-sabay po nating sambitain ang ating mission statement. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-iibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat. At welcome po sa atin pong Tipas Unida Church, the church that, para po sa ating mga announcements ngayon pong March 22 sa atin pong naging paninambahan, ang naghatid po ng mensahe ang ating pong Predikador June Pagsisihan. Tanging awit, si Sir Micah Pagsisihan, gayon din po ang TUC Youth Choir. Ang nagsindi po ng kandila, Brother Cito Bana. Hymns leaders po natin, Sister Doris Pagsisihan and Brother DJ Ordonez, at narration leader, Sister Gigi Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting sa darating po na March 26, ito po ay sa ganap na 7:30 ng gabi. Ang maghahatid po ng mensahe ang atin pong Elder Grace Kayabyab. Patnugot, Sister Irene Talampas. Testimony, Sister Cariza Santa Ana. Tanging awit, Brother Dustin Ocol. Hymns leader, Sister Jeneline Dimagila. Flower sponsor po natin para po sa linggong ito, Sister Nayana Madrid. Paalala po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ikapo ay maaari po nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203179065. Ang account name po ay Iglesia Evangelica Unida de Cristo. Maaari din po itong i-transfer via GCash. Ang number naman po ay 0917-531-2614. Ang account name po ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunin po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para po ma-record. Ganyan din po para din po sa ating NOAA Project Building Blocks, ang atin pong mga kaloob ay maaari po natin ibigay ng cash through GCash and through Security Bank kay kapatid Andeliza Ordonez. Ang transfer confirmation ay kunin po ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid Andeliza Ordonez para po ma-record. Atin din pong Sunday School ay nagpapatuloy. Ito po ay every 8 a.m. dito po sa ating iglesia, and for adults, meron din pong online class. Prayer meeting, ito po ay every 6 p.m. via Zoom at ito po ay ginaganap every Wednesday. Ang Zoom link po ay pinapadala sa TUC Members Chat Group. Para naman po sa ating pong Family Bible Study, ito po ay every Saturday sa ganap po na ikadalawa ng tanghali. Ang topic po for Saturday ay paraan sa paglago ng pananampalataya. Ang BS Family 1 and 2, ito po ay via Zoom, at BS Family 3 to 6 naman po ay face-to-face dito po sa ating iglesia. Sa darating pong March 28, sa ganap po na ikawalo ng umaga, gaganapin na po ang Life's Journey Seminar for Core Leaders. So dito po yan sa ating iglesia. Ang mga ina-expect po na makadalo ay ang ating pong mga predikador, mga TNPs, elders, deacons, and kapisanan presidents. Muli po, ito po ay sa March 28 sa ganap po na ikawalo ng umaga.
Para naman po sa ating mga kabataan, meron pa rin pong Upward Youth Fellowship. Mamaya po yan sa pagpapatuloy po ng kanilang Miracle Series. Ito po ay gaganapin dito po sa ating iglesia sa ganap po na 1:30 ng tanghali. Yun din po, pinapaunawa po para sa lahat na magkakaroon po tayo ng Zonal Fellowship ngayon po yung March 22 right after po ng ating pananambahan. So, pinapakiusapan po na lahat na pagkatapos po ng ating desasyonal, tayo na lang po ay manatili sa pagkakaupo at tayo po ay pangunahan ng ating pong Predicador June pagsisihan sa topic po na Building Our Family Altar. So, stay na lang po tayo right after po ng ating pananambahan. At syempre, nalalapit na po ang ating Holy Week. And makikita po natin yung ating mga schedule of activities for this Holy Week 2026. Pero bago po yan, atin pong tinatawagan ang mga head po ng ating Holy Week for this year, ang mga kababaihan at kalalakihan. Re-represent po sila ni Brother Jeff Fajardo and Sister Flori Cotas. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Good morning po. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Mula po sa kapisanan ng mga kababaihan, kami po amin po kayong inaanyayahan para sa ating pong magiging mga gawain sa darating na Holy Week. Ito po, para po sa March 29, Triumphal Entry, Jesus the Promised King. Ang theme po ay Welcoming the King. Ito po ay pangungunahan ng mga kababaihan. Sa April 2 naman po, Holy Thursday, the Last Supper. Ang theme po ay the Communion. Sa pangunguna naman po ng mga kalalakihan. Ayan, para sa April 3, Good Friday, 7 Last Words. Ang mangunguna naman po dito ay ang young adult. At sa April 5, Resurrection Sunday, Christ is risen, ang theme po ay He lives. Pangungunahan naman po ito ng ating mga kabataan. Kaya muli sa darating po na Holy Week, sana po makiisa, makibahagi ang bawat isa sa gawain na ito. At para naman po sa Family Altar, from Holy Monday, Holy Wednesday, and Holy Saturday, meron po tayong Gospel Reflection na dito po ay gagawin natin sa ating mga bahay. Makikita po natin yan dito po sa booklet for Holy Week po. At ang lahat po ay makakatanggap ng booklet na ito for family po. Kaya mula po sa kapisanan ng kalalakihan, amin po kayong inaanyayahan na dumalo sa atin pong gawain para sa ikaluluhati ng Panginoon. Sa Diyos po ang pinakapataas na papuri at pasasalamat. Ayan, maraming salamat po, Sister Flori Cotas and Brother Jeff Fajardo. So balikan lang po natin ulit yung mga slides po para po sa ating Holy Week activities. So Kuya Nor, pabalik po start dun sa ating Palm Sunday. Ayan. So sa atin pong Palm Sunday, ang maghahatid po ng ating mensahe, ang atin pong Sister Dr. Edith Maglipon. At kindly wear lang po na white shirt or white top. So para po sa linggong iyan, sa Palm Sunday, sa ganap po na 9:30 ng umaga. At para naman po sa atin pong Holy Thursday, yan po, tayo po ay pangunahan ng atin pong Predicador June pagsisihan. Ito po ay sa ganap naman na 7 p.m. April 2 po yan, 7 p.m. dito po sa ating iglesia. Ang atin naman pong color for that night ay gray. So magsuot lamang po na any gray colored shirt. And for Friday naman po, ang huling 7 wika. Ito po ay sa April 3. At ito po ay gaganapin ng 12 noon. So makita-kita po tayo ng ika-12 ng tanghali. And para naman po sa colors, ito po ay for black and gray. So maaari po tayo magsuot ng shirts na black and gray for that activity. And para naman po sa ating Resurrection Sunday, ayan, for Resurrection Sunday naman po, pangunahan po tayo, ang ating pong magiging tagapagsalita, ang ating pong Reverend Gamaliel Filio dito po sa ating iglesia. April 5, ito naman po ay sa ganap na 4:30 ng umaga. So,
Madaling araw po ang ating pananambahan next week. So yan po yung ating mga activities for our Holy Week. And aside po dyan sa ating pong major activities na gaganapin po dito sa ating iglesia, muli po magkakaroon po tayo ng ating family altar. Ito po ay gaganapin ng Holy Monday, Tuesday, Wednesday, and Saturday. Yan po ang ating poster for our family altar. Kaya maiwan po tayo right after service para po sa atin pong zonal fellowship as we will discuss po yung atin pong family altar. So yun, para po sa ating mga Holy Week activities. Ngayon naman po atin pong batiin ang ating mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy birthday po ngayon pong March 22, Brother Waki Banyaga. March 27, Sister Edith Maglipon. March 27 din po, Brother Erin Lentan. March 27, Sister Charm Filio. At March 28 naman po ang atin pong elder, Sister Lucy Filio. Muli po, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Gayun din po ang buong Tipas Unida Church ay taos-puso pong nagpapaabot ng pakikiramay sa pamilya ni Sister Nica Ocolmones sa pagyao po ng kanilang ina, si Sister Rezel Ocol. Dalangin po namin na ang kalinga at kaaliwan ng Panginoon ang siya nawang sumainyo sa panahon po ng inyong pagdadalamhati. Atin naman pong i-welcome ang ating mga kapatid na nakasama po natin sa umagang ito. Kung maaari lamang po ay tumayo at kumaway po sa ating kapulungan. Tinatawagan po ang ating mga kapatid, Alea Capit. Ganyan po, Brother Ariel Gascon, Sister Jack Gascon, Isa Gascon, Una Gascon, and Hannah Gascon. Yan po sila sa kabilang side. So muli po, welcome po sa Tipas Unida Church. At atin naman pong tinatawagan ang atin pong kapatid, Sister Cariza Santa Ana, para po sa ating NOAA Project Raffle. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli, in behalf of NOAA Project, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa walang sawang pagsuporta po na mapuno ang ating pong building block. So dahil po dyan sa mga nagpaabot po ng kanilang suporta for the last week, yan, meron po kayong cake. So pwede po ba tayong makabunot? Isa lang po. Kung sino po ang mag-uuwi ng chocolate roll. Congratulations once again, Ate Lady Filio! Ayan, maraming salamat po. At muli, inaanyayahan po namin ang bawat isa. And ine-encourage po namin. Congratulations po, Ate Lady, na sama-sama po nating punuin ang ating pong building blocks para po sa ating pinagpe-pray at pinapangarap na bagong church. Maraming salamat po sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. Tayo pong lahat ay tumayo.